Turuan ko kayo kung paano mag-edit ng mga ganitong klase ng photo na merong text behind subject. Madali lang gamit ang CapCut. Open CapCut. So this time, hindi tayo dito mag-new project. May kita nyo may nakalagay na photo editor sa taas. Pipindutin nyo lang to. And then select a photo na i-edit natin. May kita nyo sa baba may edit. Pipindutin nyo lang to. And then next itong photo, pwede natin ibahin yung size niyan. Pindutin itong size and then pili kayo dito ng size ng photo nyo. So sa akin 1 by 1. And then next itong photo, pipindutin nyo kasi i-resize natin siya. Medyo i-zoom natin para mag-fit siya dun sa white background. Yan. And then check nyo na. And then next, add text tayo. Pindutin nyo itong text sa baba. And then dito, meron na po ditong mga templates na ready to use na. I-edit nyo na lang yung text. Pero kung gusto nyo, kayo yung magko-customize ng text, pwede naman. Pagka-enter text nyo, mamili kayo dito ng mga fonts. May mga available fonts dito, iba-iba. At lagyan na lang ng mga styles and backgrounds, ganon. So, pakita ko sa inyo, magko-customize ako ng text. Ayan, enter text tayo. Then, pagka-enter ng text, pwede nyo ibahin yung font style. Ayan, napakadami dito. Mamili kayo at libre lang to lahat. For now, ha. Kasi soon, magkakaroon na naman to ng pro version. And then next, ibahin ko lang din yung text color. Dito mamili kayo. And then, lalagyan ko rin siya ng stroke na white color. Ayan. And then, pag okay na, i-check nyo na. Pero sa akin, mag-a-add text pa ako kasi meron pa kayo ilalagay dyan. Kapag mag-add pa kayo ng text, pinutin nyo lang uli yung text sa baba. Tapos, mag-enter text na kayo uli. So, this time, gagamitin ko tong templates. Ayan, pili tayo dito ng templates. Ito yung napili ko. Tapos, edit na lang natin tong text. So, dito lalagay ko, Baguio. Ayan, exploring Baguio. At itong Baguio, ito yung gagawin kong text behind subject. Ayan, medyo i-zoom natin para lumaki yung text. Ayan. And then, natin siya, adjust natin kung saan nyo ilalagay. Pwede nyo naman yan magalaw-galaw. At itong text na to, dapat mapunta siya sa likudan ng subject or ng picture ko para hindi natatakpan yung subject. So, para magawa natin yan, i-back natin. Dito may back arrow, pindutin nyo. Tapos, mag-add photo tayo dito. Sa baba may add photo, pipindutin nyo lang. And then, select nyo dito yung same photo. And then, next, pag na-add nyo na dito yung same photo, pindutin nyo naman tong cut out sa baba. And then, auto-select para ma-remove yung background. So, i-check nyo din kung na-remove na ba yung background. I-preview nyo muna kasi baka may mga napasama katulad nito. Ayan, di ba? May napasama pa kaya erase natin. Pindutin itong eraser sa baba. And then, gamit yung daliri nyo, i-erase natin yung sumobra. Ayan, yung napasama. So, preview natin ulit. Then, pag okay na, i-check nyo na. And then next, medyo i-zoom natin tong photo na to para ipantay doon. Ayan, para mag-fit siya dito. Ayan, isasakto nyo lang. At if ever naman na gusto nyo pa pong i-edit yung text, pwede naman pipinutin nyo lang po ulit yung text. Tapos ma-highlight na siya, magkakaroon siya ng white box katulad nito. So pag ganyan, pwede nyo na po siyang ma-resize, ma-move, or ma-edit pa. Ayan, if ever na magbago pa yung isip ninyo na gusto nyo pang ibahin yung style or templates nung text. So sa akin, babaguhin ko na yung opacity amount. Yan, para medyo kita pa rin yung background sa likod. Ganyan. And then, pag okay na, i-check nyo na. Tapos, pwede nyo rin po lagyan ng filters yan na. Para mas gumanda yung photo. Ganyan. O, diba? Yan. Namili kayo dyan. Napakadami dyan. Habang libre pa. And then, pag napili na kayo, i-check nyo lang. Tapos, pwede na po yung i-export. At masisave na yan sa inyong gallery. At naka-image file format na din yan. At ito na po yung result ng inedit nating photo.